So thank you again, Brother Alfred. Meron ako ng cellphone. Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Verse 15. Let's all stand. Let's read this verse together. Ecclesiastes chapter 5. Okay, are you there? Okay, let's read together. Ready, go. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Let's pray. Father God, we come before you again with to your throne of grace as we humble ourselves before you and plead, O God, for your mercy, that you please bless us with your words at pagpalain mo ang aming pag-aaral at nawa Panginoon ay ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, maging sa mga kapatid namin online joining us. Bless mo rin po sila at maabot ng iyong mga salita. Purihin ka aming Panginoon at patawarin mo kami muli sa mga kasalanan po na nakikita mo sa aming puso, sa aming isip, maging sa mga nasampit namin at sa aming mga nagawa. Inyo kaming linisin at marapatin na maging recipient ng iyong mga salita. Sa iyo ang papuri, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po tayo. So, Ecclesiastes is the book of wisdom, wrote by one of the famous wisest man on earth, no, ever existed. Even up to now ay nagagamit po at tinitingala o kinikilala ang kanyang katalinuhan dahil sa mga nakikita dito sa kanyang mga salita that really change people. No? Kumbaga, ang tindi ng binabagong buhay o naging impact ito sa mga tao, especially sa mga anak ng Diyos. At isa sa kanyang na topic po dito ay about sa kung ano ang ating kalagayan, no, sa mundong ito at paano tayo mag-i-exist, no, how we begin on this earth and how we end up, di ba? Yan yung makikita natin. Sabi dito, as he came forth of his mother's womb, no, nung siya ay dumating o sinapupunan, tayo daw pumasok o dumating sa sinapupunan ng ating mga magulang, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Diba ito ay this is a conclusive statement. Okay? Conclusive statement about the future of man. Future and end of man. Diba? Hindi lang ito basta kinabukasan, kundi yung kanyang katapusan din. And as you search the scripture, it's not only Solomon who wrote this. It's not only Solomon who confirmed and expound the way of life
the end of man. Okay, hindi lang siya. Job also expressed the same when during the time on Job's biggest test in life. Diba? Si Job, nung panahon na siya ay dumaan sa matinding pagsubok sa kanyang pananampalataya, ano ang nangyari sa kanya? Diba? Sinabi ng kanyang asawa, hanggang ngayon ba, Job, ay sasamba ka pa rin sa Diyos na yan? Sa Diyos mo? Diba? Mamatay ka na. Diba? Sumpain mo na yung Diyos na yan at mamatay ka na. Diba? Yung sabi ng curse God and die. Anong respond ni Job? Sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng mabubuting bagay sa Diyos? Hindi ba tayo rin ay dapat tumanggap ng mga masasamang bagay? Okay? Hubad tayong lumabas, di ba? Hubad din tayong babalik. Di ba? Kung ikaw ba ay lumabas sa nanay mo, may damit ka na? Di ba? Nakakwintas ka na ba ng ginto? Naka-relo ka na ba? Nakadikotse ka na ba, no? Hindi pa eh. You are totally nothing. In fact, helpless ka pa eh. Di ba? You are so dependent to your mother or to the one that cares. Kaya ito, mga bata, tandaan niyo yan. Hindi kayo lumitaw sa mundo na to na meron na kayo. Lumitaw kayo dito na wala kayong ipinagmamalaki. Tapos ngayon tayo magmamalaki. Di ba? Dapat ma-realize natin yan. Sinasabi dito ni Solomon, naked, no, shall he return to go as he came. Paano kang lumitaw, ganun ka rin pabalik. At sabi ito, ang matindi po nito, and he shall take nothing of his labor, no, which he may carry away in his hand. Wala ka daw mabibit-bit sa anumang pinagpagalan mo dito sa lupa na madadala mo sa hukay o sa kabilang buhay. Hindi mo madadala. Yung bahay mo, hindi mo madadala yan sa kabilang, hindi mo madadala yan doon sa kabilang buhay. Grabe, pinaganda mo yung bahay mo. Nasusan mo lahat-lahat. Pinaganda mo yung sasakyan mo. Pinaganda mo yung kung anong bumili ka ng mga mamahaling damit. Pero nag-ipon ka ng maraming milyon sa bangko. But sad to say, you cannot bring all of them. Wala ka lang ni isang mabibit-bit. Naalala ko tuloy, meron isa sa pinakita sa Facebook, yung isang mayaman na matay. Yung kanyang kotse na mamahalin, pinasama niya. Piniling niya talaga yan, pag namatay ako, isama niya yan. Ilibing niyo rin yan. Di ba? Pati yung mga alahas. Di ba? Nilibing. Ngayon, ang problema tuloy yung mga mahal sa buhay. Kasi nga yung pinaglibingan, may mga ginto at saka mga mamahaling sakyan. Ginagwardyahan pa nila. Kasi baka mamaya i-treasure hunt yun eh. Di ba? Kukukain eh. So, kaya kung gusto nyo na pagka namatay tayo, wala nang alalahanin yung mga magulang natin. Huwag ka magpadala ng kahit ano dyan. Di ba? Kasi pag hindi, magbabayad pa sila ng pang-guardia doon. Di ba? So, mga kapatid, that's the reality. No? Is it really sad? Sa atin ba bilang mga Kristiyano? Is it sad
that we can carry anything. Di ba? Pag inisip natin, nakakalungkot ba yun? Na wala kang madadala dun sa mga pinagpaguran. Okay? Alam nyo, yung iba, nalulungkot sila dahil wala silang madadala. Dahil they are so in love with the things of this world. No? They're so in love about the pleasures of this world. Na gusto nila hanggang sa kabilang buhay, bitbitin nila. They don't realize and they don't know that the life after this is more better than them. Di ba? So, pag ikaw anak ng Diyos, makikita mo, marirealize mo, nakakapagod po ang buhay dito. Full of disappointment, full of issues. Maraming issues. Kahit sa church, may issues. Kahit sa mag-asawa, may issues. Sa kapatid, sa kahit lahat, may issues. Full of issues. Diba? Minsan nga, yung mga napundar mo, yan ang magiging problema eh. Diba? Kami magkakapatid, siyang kami. May kunting napundar yung mga elders namin. No? May mga times, no? May mga pagbabagyak na nagiging problema yan. Okay? Pagdating na, lalo na pag may pinag-usapan ng milyones na papasok, minsan nagkakasakit, nagkakasbatuhan na ng salita na ganito. O kami nagpaganyan. Kami ano niyan. O, di ba? Sabi ko naman, sige, sa inyo na yan. Di ba? Kasi nga, pagka in-insist mo na you have unequal rights, di ba? Nasama na ang loob. Kaya, alam nyo mga kapatid, pagdating sa mga bagay dito sa mundo, hindi talaga tayo dapat ma-in-love dyan. Dahil the love of them is the root of all evil. Money-related yan eh. Diba? Diba sabi ng scripture, the love of money, the love of the things of this world, dinagdagan ko lang kasi money-related eh. Hindi ka naman magkakaroon ng lupa kung hindi walang money involved. Diba? So, the love of money is the root of all evil. Now, the fact, brethren, we labored so hard in this life. We give our best in this life. Gather dito, gather doon, ganyan dito, thinking about the future. No? To the point that we neglect and we consume our life to them. Yun po yung pinaka nakakalungkot na parte ng buhay ng isang tao kapag nawaldas niya ang lahat sa mundo. Bakit? Dahil nakalimutan niya ito. Ang sabi dito, as he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, which he may carry away in his hand. Yan po ang isang katotohanan. Wala po tayong mabibit-bit na singkong duling sa ating kabilang buhay. Okay? Alam ko naman yun, Pastor. Wala po talaga. Kaya nagsisikap po ako, hindi po para sa akin, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. May maiwanan ako sa kanila. Di ba? Pero, kumusta yung iiwan mo? No? Hindi ba nila wawaldasin yan? Kumusta yung iiwan mo? Hindi ba nila yan ibibenta? No? O baka mamaya mawala yun na yung kanilang pagiging magkapatid o magkakamag-anak dahil dyan. No? Alam mo, those are also possibilities. Kapag ganon. Now, what really a good treasure to live? I'm not saying it's bad.
I'm not saying it's not ideal, but I am saying that that is not the ultimate for your labor to exhaust. Diba? Hindi po yun ang pinaka-ultimatum na dapat na pagpapagalan natin. Because those things are still, iiwan din naman nila yan eh. Diba? They cannot carry that off again. Kung paano mong iniwan yan, iiwan din nila yan. But what you can carry and what you can enjoy even at this very moment is when you do your labor for the Lord. Diba? Pag ginawa ka, nag-labor ka ng para sa Panginoon. So dito, sa chapter na to, pinapakita lang dito, binubuksan lang yung kaunawaan natin, ginigising tayo sa katotohanan. Aside sa ito ay wisdom, ito rin ay in reality. Meron kasing iba na hanggang isip lang, hanggang kaalaman lang. Pero hindi nila nakikita kung realidad ba. Even without this, you can already see that in reality. Punta ka sa sementeryo, o punta ka, babalitaan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, nangyayari lahat yan eh. May mga namamatay, di ba? Bumabalik sa kung saan sila galing, wala talaga silang nadadala kahit ano. Okay? So, ang advice dito ni Solomon, sabi sa verse 1, no, keep thy foot when thou goest to the house of God. Okay? Keep thy foot when thou goest to the house of God. And be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. For they consider not, no, that they do evil. So sinasabi dito ni Solomon na nakikita ko na binibigyan niya ng warning yung mga taong pumupunta sa tahanan ng Diyos. Referring to the people of God na pagod sa buhay at dala-dala yung kanilang pwedeng ibigay sa Diyos. No? Pero sinasabi dito, hindi naman sila handang makinig. Hindi sila handang makinig. Okay? Kundi ang handa lang sila magdala. Nakakala nila masusuhulan nila ang Diyos. No? We cannot bribe God. When we come to God to worship Him, we should be more ready to listen than to give the sacrifice of foods. How can our sacrifice become foods when we just do it without a true honor of worship? No, kapag sa puso natin, hindi talaga tayo sumasamba sa Diyos. No? The reason why we come to God to worship is because we want to hear Him. We want to please Him. We want to communicate with Him. Kaya yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan ay dapat yan tumutuloy sa ating mga puso at magiging gabay natin yan. No? Pag sabing keep thy foot when thou goest to the house of God, yung foot, when you are on foot, it speaks of your humility. Diba? Naalala nyo si Moses, when the Lord called him, sabi niya, remove thy, anong tawag doon? Sandals. Diba? Tanggalin mo ang iyong sandalias. Because the ground that you're stepping on is a holy ground. No? It means you have to humble down before God. You know, alam niyo ba kung sino ang pinapatamaan ni Solomon dito? Yung mga taong sobrang nagpapagay after material things. Kasi ang tendency, they will be high-minded, they will be foolish.
Okay? Dapat, let's keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifices of fools. For they consider not that they do evil. Di nila naisip na evil pala yung kanilang sacrifice. And he is more of, yan po ay nadala pa rin even the Pharisees during the time ni Christ. Nalala niyo yung when Christ is watching sa mga nagbibigay sa templo? Di ba? Yung mga Pharisees, di ba? Ang tindi ng pagdating ng balo. Ting! Di man lang napansin eh. At sabi niya sa kanyang disciple, whom do you think give much? Whom do you think give much? Hindi makasagot yung kanyang sabi niya. Siyempre, literally, yung maraming binibigay. Di ba? Pero sa Panginoon, hindi po siya nakatingin doon sa kung mas malaki yung amount compare with others. Tinitingnan niya yung pinoproportion niya yan based doon sa provision mo. Di ba? Hindi po siya nagko-compare sa binigay ni Kuan at binigay ni ganito. He is comparing your giving to His provision. Ang comparison po ng Diyos, ikaw at siya na nagbigay sa iyo. Nakuha niyo po? That's how the Lord measure what you give. Kung ano yung sinusukat ka ng Diyos, kung paano siya nagbigay sa iyo. Hindi po sa kung ano yung binigay ni kapatid at binigay ni kapatid. Ay, malaki yung binigay ni kapatid compare kay ay siya mas malaking nagbigay. Hindi po ganoon. Ang pagsusukat ng Panginoon ay kung ilan ang binigay niya sa iyo at ilan ang ibinalik mo sa Panginoon. Kasi tinignan ng Panginoon, when you do the right math, ang tamang math ng Panginoon is, sabi niya, whom you give, you think give much. Sabi niya, the widow drop 2 mites. But take note, yung 2 mites na yan, that is the whole of her living. Yun talaga yun na yung kabuuan. Yun na yung lahat ng kanyang pera. No? Wala yata tayo gumawa nun sa atin ngayon. Di ba? Ibigay mo lahat. But that time, nakita ng Panginoon na matindi yung pagbibigay ng babae. Pinapakita rin sa atin mga kapatid na it's not about ₱1,000,000 para masabing you are a giver. No? Even you drop ₱100, ₱50, but you drop it with faithfulness to God from His provision, you are doing the right giving. Sabi ito, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools. Because even you give much, compare with others, but you are not in the right, hindi tama yung puso mo, if you are not considering that they are doing evil. You are doing evil. No? Sabi dito sa verse 2, be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in the heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Alam mo yung dami-daming sinasabi. Okay? Ang dami-daming sinasabi, dami reklamo. Panginoon, ganito, gano'n. Parang inaalala niyo yung Pariseo, nagpipray sila kasama yung publikan. Sabi ng publikan, talagang ginagano niya yung dibdib niya. Halos malaglag yata yung puso niya. Kakakalog niya sa dibdib niya. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako dahil ako'y makasalanan.
at naway mapatawad mo. Sabi naman ng publikan, Panginoon, salamat po, hindi ako kagaya ni publikano na. Diba? Nagpapasalamat siya, nagpipray siya, dahil hindi daw siya kagaya ng publikano. Iniisip niyang masama, mga raming kalokohan. Ang sabi ng Panginoon, sino mas pinatawad niya at sino mas pinalugdan ng Panginoon? Di ba yung publikano? Publican is an image of bastard. No? Publican is an image of yung kanto, yung yung taong basagulero, ganun ang publican. Kaya sabi ni Paul, di ba, na hayaan siya maging katulad ng publikano, di ba? Kasi ang publikano is a term for parang walang pag-asa. At yung Pariseo, yung pumasok yung publikano, yung sugahan niya na. Pasok pa dito, ganito. Nusgahan ng Pariseo. Hindi niya alam, nagbabago na yung publikano. Di ba? So, mga kapatid, let us, at sa dami niya sinasabi, okay? At mga kapatid, sabi dito, God is in the heaven and we are on the earth. No? Therefore, let thy words be few. Sabing be few, hindi naman yung madalang ka magsalita. Sabing be few, it speaks of your careful words. Okay? Pili, maingat na pananalita at pakikipag-usap sa Diyos. So, kasi daw kapag sa dami ng sinasabi mo, doon ka magkakamali. For a dream cometh through the multitude of business. No? And the fool's voice is known by multitude of words. Diba? Pag sabing wag tayong taklesa. Yan ang pinakapunto dito, mga kapatid. Let us not be tactless. Yung bang, wala ganito talaga ako magsalita ako, wala talaga akong preno Hindi totoo yun. You have to teach your mouth to talk kung ano yung tama lang. Okay? Be not hasty to utter anything before God. Yung para bang sasabihin mo na lang lahat ng wala kang pakialam, yung Diyos pala kausap mo. Parang kausapin mo nakipag-usap ka lang sa kapitbahay. No? When you talk to God, when you communicate to God, do it with reverence. No? May paggalang, may pagpupuri in short. Kasi nga, sabi niya, nasa heaven siya ikaw nasa lupa. Ano ibig sabihin nun? He knows every corner of your life, whatever in every corner, alam ng Diyos. No? Sabi nga niya, hindi mo pa sabihin, alam niya na Yung pa sabihin, binibigay na nga niya. Di ba? So, on that note, let us speak to God with reverently. So, bakit pinasok ito dito? Bakit ito ay nasama dito? Sabi ito, when thou vowest, vow unto God. Okay? Differ not to pay, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou vowest, vow. Better is it that thou shouldest not vow than thou shouldest vow and not pay. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Yun ang pinakapunto dito. Huwag mong hayaan na yung bibig mo ay magdala sa iyong katawan sa pagkakasala. That's the point here. No? Yung bibig pa naman natin, pag yan hindi mo kinontrol, ay kung baka dalhin ka kung saan-saan kasalanan niya. Diba? Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? For in the multitude of dreams
and many words, there are also diverse vanities. No? But fear thou God. Verse 8, if thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment, and justice in a province, marvel not at the matter, for he that is higher than the highest regarded, and there the higher than they. Moreover, the profit of the earth is for all. The king himself served by the field. He that loveth silver, okay, sabi ito, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Okay? Yung isang tao daw na mahilig sa silver, nagmamahal sa silver, hindi daw siya masasatisfy dyan. If you love money, you will not be satisfied with money. If you love anything in this world, you cannot be satisfied. But if you love God, you will be satisfied. If you love God. Now, brethren, sabi ito, when goods increase, verse 11, they are increased that eat them. And what good is there to honor, to the honors thereof, saying, no, saving the beholding of them with their eyes. Nalala nyo, kapag lumalaki yung income mo, dumadami rin yung obligasyon mo. Totoo talaga, no? Dati nung wala ka, nung maliit, yung minimum lang yung sahod mo, o yung ano, nakakakain naman kayo. Ngayon na lumaki, ganun pa rin. Gipit pa rin. Di ba? Sabi ito, when goods increase, they are increased that eat them. No, yung eat them, it's not speaking of people alone. It speaks of the expenses. Yung increase mo, maraming kakain dyan. Dahil alam mo na, alam ko na yung susweldohin ko sa katapusan. Ay, meron pa akong matitira sa pambayad ko sa utang. Wala yun, parang allowance lang yun. Order mo na. Pag pagdating nung ay teka, may nakalimutan pala ako. Di ba? Alam mo yung, dahil nga nag-increase din yung isip natin paano natin gastusin. Di ba? So, this is reality. Tinatouch na to ni Solomon eh. Di ba? Bago pa lumitaw yung mga Shopee na yan, yung Lazada na yan, yung mga online na yan, lahat na yan. Na mga natouch na to ni Solomon. Alam na ganito talaga ang nangyayari sa buhay ng tao. No? So, hindi na po ito bago. It's nothing new. And it is wisdom to learn how to beat this. Beat this. Diba? Paano mo ito susolusyonan? Paano mo ito malalampasan? Diba? So, ang point doon is, paano ba natin malalampasan yan? No? The sleep of a laboring man is sweet, whether he ate a little or much, but the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Alam mo, no, ordinaryo lang. Trabaho ka, pagod. Sarap ng tulog, di ba? Pero nung yumaman na, may daan-daang libo na, hindi na makakatulog. Kasi may mga kailangan siyang i-consider. Di ba? Alam mo, ito ay is mga pahayag na we have to be consider natin where our focus in this life. Saan ba yung focus natin? Di ba? Saan natin nilalaan yung ating focus? So, there is a sore evil which I have seen under the sun, namely, riches kept for
the honors thereof to their heart. Yung hurt. To their hurt pala. Yung mayaman daw, tinatago yung kanyang ari-arian sa kanilang kasakitan. But those riches perish by evil travail, and he begetteth a son, and there is nothing in his hand. Okay? Why? Ayun na, yung verse 15. As he came forth of his mother, so mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Okay? So, and this also a sore evil, that in all points, verse 16, as he came, so shall he go. And what profit hath he that hath labored for the wind? Okay? All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrath with his sickness. Behold, verse 18, that which I have seen, it is good and comely for one to eat and to drink, and to enjoy the good of all his labor, that he taketh under the sun all the days of his life, which God giveth him, for it is his portion. No? Sabi sa verse 19, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Alam nyo, sabi ng Panginoon, the blessing of the Lord, it maketh rich, but he added no sorrow with it. So, makikita mo si Solomon, balance yung kanyang pagpapahayag. Hindi yung sinasabi na huwag kayong maglilabor. Hindi sinabing masama magpagal. Okay? Pero tatandaan nyo na yung mga bagay na pinagpapagalan nyo, hindi nyo yan madadala sa kabilang buhay. No? At dapat yung mga pinagpagalan na yan should be enjoyed here on earth. Should be enjoyed here on earth. Now, let's define the word enjoyment here on earth. Baka sabi mo yung enjoyment disco dito, disco doon. Hindi yun ang enjoyment. Because the children of God not enjoyed in lust and pleasures of this world. Those riches should be enjoyed for the glory of God. No? Dapat for the glory of God. Take note, sabi dito, it is the gift of God. Meron bang gift of God na worldly enjoyment? When God gave you material things and bless you with material things, ang mahirap nito, galing sa Diyos, hindi mo ini-enjoy for God's glory. In-enjoy mo sa kamunduhan. Ayun ang nagiging problema. Okay? Yun ang nagiging problema. Hindi ka talaga magre-rejoice. Aabutan ka ng kalamidad dyan. Sabi dito, every man also to whom God hath given riches and wealth. God hath given riches and wealth. Tama? Ang Diyos and hath given him power to eat thereof. Binigyan ka ng kapangyarihan, karapatan, na i-consume mo yun. I-enjoy mo yun. Kasi mayroon pong mga riches na hindi mo po may enjoy. Mayaman ka binigyan ka ng Diyos pero hindi mo na-enjoy. Bakit? Hindi ka makakain ng masarap Tinamaan ka ng diabetic, hindi ka makakain ng halo-halo, hindi ka makakain ng ice cream. Hindi mo ma-enjoy.
Binigyan ka ng kotse, hindi ka na marunong mag-drive. Di ba? Walang nagda-drive sa inyo. Hanggang nabulok na lang. No? Bigay mo sa akin. Hindi. Para magamit natin. O gamit mo sa church. Magagamit natin yan. Di ba? So, the blessing that comes from the Lord purposely, no, for the glory of God. Tama ba yan? Kasi i-bless ka ba niya para hindi siya mag-glorify? Ireregaluhan ka ba ng bagay na ilalayo ka sa Diyos? Di ba hindi? Whatsoever you do it for the glory of God. It means God provides. Yung provision ng Panginoon. Purpose niyan is to give glory to Him. For He shall not much remember the days of His life. Verse 20. For He shall not much remember the days of His life, because God answered him in the joy of his heart. Ang isang tao daw, hindi niya maaalala yung kanyang mga panahon. No, much remember. Alam mo yung parang hindi ka na-stress masyado sa buhay na ito. Kasi nga, kung ano yung panalangin mo sa Panginoon, ano yung desire mo sa Panginoon, binibigay naman ng Panginoon. Hindi ka worried. Di ba? Hindi ka burden. Ito yung masarap ma-enjoy sa lupa. Yung bang even the material provisions, the things you need, ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo. Hindi yung ikaw yung naghahabol. Hindi yung ikaw yung nakikipagbunok. Di ba? Para bang lagi nag-aagawan kayo ng provision kung saan. Di ba? I hope we can come into this point wherein even material provision reaches our gift from the Lord. Totoo naman lahat naman ng galing sa Panginoon. Okay? Kaya, take note, nandyan lagi yung aspeto ng good stewardship, brethren. When God gave you provision, be a good steward. Let us be good steward, and let us not be covetous of the things that we have. Why? Hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. That should be enjoyed here for the glory of God. Dapat enjoyin mo yan dito para sa kapurihan ng Panginoon. Ang sabi sa Psalms chapter 49, sabi dito, merong sabi ni Job, di ba? And said, sabi ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun ang purpose. When you have things from God, the truth is, you cannot bring them out after this life or in the next life. It is God who gave. It is He who take it away. Tama? Ang point dito ni Job, blessed be the name of the Lord. Diba? Dapat ganun po tayo tumingin. So, sa Luke, namatay na yung aking Luke 12:20. Sinasabi niyan sa Luke 12:20. The same statement. We will conclude in these verses. Anong sabi diyan? Luke 12:20. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? He is talking about a man who said
gigibain ko yung tong lumang barn ko, magtayo ko ng bago, mas maganda, at sasabihin ko sa sarili ko, no? Sabi, and he said, this will I do. Verse 18 ng chapter 12. I will pull down my barns and build greater, and there I will bestow all my fruits and my goods. I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat and drink, and be merry. But sabi ng Panginoon, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. You know, the true riches, yung totoong mayaman sa harapan ng Diyos, are those who lay down their life for the glory of God. Okay? The life is more than meat, and the body is more than raiment. So, brethren, let us consider this thing. Let us conclude, no, that in this life, what really profitable and the true riches is when we consume our days and time, no, giving God the glory. Diba? Sana siya yung nalulugod sa buhay natin. Ay binanggit pa sa 2 Timothy 6:7. Tingnan mo nga, tingnan nga natin. 2 Timothy 6. 1 Timothy yata. You know, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. So, mga kapatid, inulit-ulit at in-emphasize sa atin na ang talagang madadala po natin in the next life ay yung ating paglilingkod sa Panginoon. Actually, yun ang madadala mo. Kasi, you will be blessed by God on your service to Him. So, kung mahirap, no, maganda, dalhin mo rin o hindi lang material na bagay iwanan mo sa pamilya mo, but also the faith, no, that can reach even the next life. Diba sabi doon, huwag mong ituon ang sarili mo sa mga puso sa libutan ito. Ituon mo para sa Panginoon. Kasi yun ay magiging kapurihan ng Diyos. Because what any acts or any works and labor of spirituality can reach eternity. Diba? Nakukonek sa views yan eh. Pero yung material na bagay dito, yung glory enjoyment na yan, hanggang dyan lang yan. Okay, hanggang dito lang yan. Marami kang pera sa bangko, hindi naman nakapagbigay kalukuran sa Panginoon yun. Diba? Andun lang yun eh. Oh, purihin ng Panginoon. Kasi marami kang ipon. Hindi. Not unless you consume that, you spend that for the glory of God. So, mga kapatid, it's not, God is not discriminatory in terms of service. No, hindi po siya nagdi-discriminate as long as you are willing to serve Him. No, having that fact, put that in mind para mas lalong mas precise yung ating attention and focus. Huwag tayong ma-disappoint kung halimbawa minsan struggle or whatsoever, because what we need to keep is our service to Him. Whatever fluctuation ng material na bagay sa mundong ito, fluctuation ng katawan natin, dapat yung ating desire to serve God and continue in the faith that was once delivered unto the saints, maintain or pursue kahit anong challenges. Because yun nga, hindi natin madadala yung mga bagay sa mundo na to, but what we can bring to Him is our service.
Yan yung ating paglilingkod sa Kanya. Yan ang nagbibigay kaluguran sa Kanya. That connects the eternity. Let's all stand and let us pray. Father God, we thank you and we appreciate, O God, the conclusion of your words coming from the book of Ecclesiastes. Salamat po sa kalamang ito, wisdom, nagdala ito sa amin ng pagka-realize na what really profitable, Panginoon, before you is what we can labor for your glory. Nawa, Panginoon, ay maitaas namin sa aming buhay ang iyong pangalan at ang iyong kalawalhatian. At yumaman kami sa biyaya. Grow in grace and in the knowledge of our Savior. Lord, patuloy sa iyo kami umaasa at nagtitiwala. Pagpalain niyo po ang bawat isa na kasama namin sa pagsambang. Ang lahat na ito ay aming binabalik sa iyo sa pangalan ng aming Kristo tagapagligtas. Amen. As we continue, let's sing More Love to Thee. More love to Thee. Ready now? Sing. More love to Thee, O Christ. More love to Thee. 4-1-3. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea. More love, O Christ, to Thee. More love to Thee. More love to Thee. Last. Then shall my latest breath whisper thy praise. His be the parting cry, my heart shall raise. This still my prayer shall be, more love, O Christ, to Thee. More love to Thee. More love to Thee. Remain standing. We call Brother Jerry to lead us in prayer for the offering. Tayo na namin. Dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat, nilalang ng langit at lupa. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong mga banal na salita na hayag sa aming sa oras na ito. Salamat din po, Panginoon, sa iyong panglingkod yung ginamit sa pagpahayag. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakarating dito ng payapa, ligtasan ng mga kapamakan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong biyaya. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang pagbawat isa, Panginoon, na dito at mga kapatiran, Panginoon, na sa online. Dalangin na yung Panginoon, naway patawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa mga kasalanan namin sa iyo, dakilang Diyos, sa iyong pag-iisip, panalita at gawa, dakilang Diyos. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga pag-isipan. Dalangin na yung Panginoon, naway turuan mo, Panginoon, ang mga puso at isipan, Panginoon, sa iyong mga salita na napakinggan namin sa umaga ito, na maging good steward kami sa iyong mga pagkain. Turuan mo, Panginoon, kami ang pagsasama. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang biyaya na namin biyaya sa iyo, Panginoon, ang mga tayo sa offering. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na pagbigay. The more na pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran na gusto magbigay, na sana, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ma-experience nila ang pagbalik ng ikaw po sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon. Pagpalain mo mga kapatiran na sa mga. So pa aming mahiling dalangin sa iyo, Panginoon, papasalamat. Binabalik namin kapurihan sa iyo. Bilang pangalan ni Jesus namin sa pag-ibig. Praise God.